The Secretary General has certified that at least 215 members of the House of Representatives have verified and swore before him the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte. I move that the Secretary General be directed immediately to endorse the same in the Senate. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Mr. President, I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. So moved, Mr. President. There is a motion. Win. Is there any objection? There being none, session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. Thank you, Mr. President. Thank you to our staff and Senate employees. Nasa Senado na ang impeachment complaint laban kay VP Inday Sara. Ngunit nag-adjourn at muling mabalik ang Senado at magbukas ngayong buwang Hunyo pagkatapos sa midterm election. Hindi na bago nating mga Pilipino itong impeachment process. Dahil si dating Presidente Joseph Estrada, di po ba na-impeach siya? Dumaan din siya sa Senate trial. Ngunit, napaalis siya sa tungkulin sa pamamagitan ng pangalawang people power. Si dating Supreme Court Renato Corona din, natanggal sa pagiging Chief Justice matapos ang conviction by an impeachment court. Ngayon, si Vice President Inday Sara ang na-impeach kahapon lang. At alam natin kung mapatunayang may sala, ang parusa sa impeachment ay removal from office and perpetual disqualification from holding any public office. Pero, alam nyo, lungkot na lungkot si Senador Bato. Lungkot na lungkot siya. Siya ay isa, kung muli siyang mapili, ang titindig na isa sa mga hukom. Ang daya nila, no? Gagawin kami hostage dito para magiging judge ng impeachment court. Tapos sila, kung kampanya na. Yun, ang sabi niya, ang daya daw umano ng Kongreso dahil ginawa silang hostage. Dahil kahit nag-adjourn, pwede pa rin na ituloy. Sa anong paraan? Ito tatalakayin natin mga kapatid sa ating talakayan ngayon. Samahan ninyo. Nasa Senado na, no? Na transmit na ito kahapon. Pero ito, hawak na ng Senado ang kopya ng impeachment complaint na pirmado ng higit 200 mambabatas. Ito na transmit kahapon. At matapos na transmit ito, so nag-adjourn ang Senado. Legislation. At this juncture, Mr. President, I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. So moved, Mr. President. There is a motion.
Win, is there any objection? There being none, session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. Thank you, Mr. President. Thank you to our staff and Senate employees. Mabuhay ang Senado. Okay, may bago lang na press conference si Senate President Chis Escudero kung saan sinagot niya ang mga katanungan sa mga kasama nating media na sa isinagawang press conference doon, no? At aliban diyan, lungkot na lungkot talaga si Senador Bato, no? Si Senador Bato dahil ang daya daw ng Kongreso, sila'y ma-hostage daw sa Senado sa pamamagitan ng trial habang yung mga congressmen ay nagpatuloy sa pangangampanya. Pero di ba nakita ni Senador Bato na kung galingan niya ang kaniyang pagiging hukom dahil ang Senado ay magiging hukom sila sa impeachment trial. Yung walang kinikilingan na nakabatay lang talaga sa mga ebidensya at hindi sa personal na pagkakaibigan. Di po ba yung bahagi ng Senate trial mismo sa impeachment ay magiging pagkakataon na yan sa pangangampanya niya. Dahil ang daming mga taong nakatutok. Basta, ipakita talaga ang impartiality. No? Mamaya ating pakinggan ang Senate press conference. So, alam naman natin mga kapatid na ang impeachment ay, lalo na sa Kamara, ito'y tinatawag na isang political numbers game. Bakit? Iparamihan ng mga taga-suporta, lalo na galing sa mga mambabatas. Batay sa ating batas, ang requirement ay 102 na mga mambabatas na lalagda. Ngunit, mahigit pa, no? Sa mga mambabatas ang lumagda para maisampa sa Senado yung mga reklamo at mga ebidensya. At ang Senate trial naman, kung saan yung mga senador, sila'y titindig bilang mga hukom. Sila'y magiging huwis. Sila'y magdidesisyon batay mismo sa mga ebidensya na inilatag sa paglilitis. Kaya dapat yung hukom ay di din makitaan ng tinatawag na political biases. Pero sa press conference ni Senador Bato, abay, ramdam na ramdam niya ang lungkot talaga. So, nag-adjourn ang Senate at babalik ito sa Hunyo, mga kapatid. Tapos, ang midterm election. So, ibig sabihin, kung muling ma-elected sila si Senador Bato, Senador Bongo, sa pagiging senador, di po ba sila'y kilalang kaalyado sa mga Duterte? Sila din ang titindig bilang kasapi sa mga hukom sa Senado. At lalo na, dahil tumakbo sa pagkasenador si Pastor Apollo Kibuloy, o di, kung makalusot si Pastor Apollo Kibuloy, ano mangyari? Magiging hukom din si Pastor Apollo Kibuloy. Lalo na pag makalusot si Congressman Rodante Marcoleta dahil siya'y tumakbo sa pagkasenador. Magiging hukom din siya sa isagawang impeachment trial sa Senado. Pero nakita niyo, napansin din niyo sa press conference, si Senador Bato lungkot na na-impeach si VP Sara. Kaya ang tanong, kung sakali na ma-elected si Senador Bato at magiging isa siya sa mga hukom, dapat nga bang mag-inhibit si Senador Bato? Dahil kung sakaling siya'y mapili,
ramdam na ramdam talaga ang lungkot. Ang daya nila, no? Gagawin kami hostage dito para magiging judge ng impeachment court. Tapos sila, pagkakampanya na. Oh, yun. Napakadaya daw ang Congress. Pero, ang tanong, bakit apiki talaga, no? Kung saan mag-adjourn na, doon pa dali ng Kongreso na isampa doon sa Senado ang reklamo. So, kaugnay sa pahayag ni Senador Bato, pakinggan natin ang reaksyon ni Attorney Claire kaugnay dito. So, puntahan natin itong si Senator Bato. Tingnan natin, ano yung feeling? Siguro, lungkot-lungkot talaga niya, no? Ramdam mo. Sige, puntahan natin. Lang, sir, na-impeach na si Vicky Sara. Tinuluyan. Expected ko na yun. I have been expecting that. Ay, sandali lang. May nabasa ako dito, no? Kay Ami Sako Bungan, no? Sabi niya dito, sus katoliko ako, pero di ko agree sa ginawa ng ibang pare. Nirespeto namin ang desisyon mo sa iyo yung panindigan, kapatid. Pero, eto, bigyan kayo ng senaryo. Imagine, kung si BP Lene ang nagsabing kaniyang ipapatay si Digong, ano ang reaksyon mo? Magagalit ka ba? Hindi. Imagine lang, kung si BP Lene noon gumastos ng 125 million na confidential funds sa loob lang ng 11 araw. Ang tanong, magagalit ka ba o matutuwa ka? Pagkatapos, imagine lang, kung si BP Lene ipinatawag sa kasong korupsyon. Imagine lang ha, senaryo lang ito. Pagkatapos di siya umatin, matutuwa ka ba o magagalit ka? Ito, imagine lang, kung si BP Lene mag-request ng 2 bilyong budget, tapos sasabihin niya sa Congress na i-approve na lang yan without checking. Tanong, magagalit ka ba? Hindi. So kung magagalit ka, hindi. Maganda yon. Dapat galit tayo sa mga pangyayaring ganyan, di po ba? Pero kung hindi, abay, siguradong mag-isip-isip ka na. Baka maituring nating makapolitiko ka lang. Ano po bang ibig sabihin ng makapolitiko? Hindi makapilipino. Mahal mo lang ang politiko, hindi ang Pilipinas. Bilang mga mananampalatayang Katoliko, dahil bahagi tayo sa eleksyon, bahagi tayo sa pagpili. No? Sa mga isyu, di natin pwedeng sabihin na ako'y maka-Robredo, ako'y maka-Duterte, ako'y maka-Marcos, o kahit sinong politiko. Ang dapat nating ipagtanggol ang tama at hindi yung politiko. Di po ba? Okay. Tuloy natin, mga kapatid. Reaksyon ni Attorney Claire sa pahayag conference. Tuwan ko bakit nagsagawa agad ng press conference. Dahil kilalang matalik at kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senador Bato. No? Nagsagawa siya para di sana makita na magiging bias sa pagkakaibigan, lalo na kung muling mapili siya sa pagkasenador, titindig siya bilang isa sa mga hukom. Okay, tuloy natin. Happen. Bakit, sir? Bakit? Nakikita ko yung kanilang effort na talaga to impeach sa BP Sara. Okay, nakita mo, di ba? Ang lungkot niya, di ba? Ang lungkot talaga, wala naman dito. Yeah.
Ang lungkot niya talaga, makikita mo. Although, sabi nga natin, hindi ka dapat magpakita. Sana, no? Ng partiality. Kasi kung may magiging judge, yan yung gustong iwasan ni Senator Cheese. Okay, magpakita na may kinakampihan kayo. Yan, hindi maiwasan, no? Kita-kita sa mukha, eh. How will this affect, sir, kayo po as bilang tatayong Senator Judge at kayo po ay makangampanya din, sir? Hindi bawas yung araw ng labas niyo, sir, kung nagkataon. Kaya nga, ang daya nila, no? Gagawin kaming hostage dito para magiging judge ng impeachment court. Tapos sila, magkakampanya na. Tingnan mo to, mga kaklira. Sorry pero kasi ang dating sa akin, this is your task. Sa Constitution, task nyo ito. Bakit papalabasin mo? Diba? Bakit palalabasin mo na hostage kayo kung nagpe-perform lang kayo ng trabaho? Diba? Kung magpe-perform kayo ng trabaho nyo, ayaw mo, ang feeling mo hostage kayo, tapos parang pinipigilan kayo ng mga kampanya kasi sila mga kampanya. Tanda natin mga ka-clear, yung mga Hindi lang yan, ang pagkakataon dahil nakatutok halos lahat ng mga tao sa impeachment hearing, talagang makatutok yan araw-araw sa television para panoorin ang live na hearing. Magiging isang pagkakataon yan na hindi na kailangan pang pupunta sa iba't ibang lugar sa ating bansa para mga ngampanya. Dahil kung ipakita lang na walang kinikilingan ang isang tumitindig na hukom, ay magiging chance niya yan sa pangangampanya mismo. Di po ba? Okay, tuloy natin. Yung masisipag sa Senado, ay sa Kongreso, sa House, sila yung prosecutor eh. Mas busy sila kasi prosecutor sila. Kayo nga, uupo lang kayo, makikinig eh. Yeah. Yung mga prosecutor, sila yung mag-aaral. To prove the cause. To prove. Yung merito nung articles of impeachment. Kaya nakaupo lang kayo, nakarube kayo ng itim. Sabihin mo, hino-hostage kayo. Para hindi kayo makapangkampanya. So, you can see the level, no? Ng kanyang reasoning. Mga clear. Kitang-kita. Hindi ba mas magsashine? Mas magsashine kayo kasi lagi kayo sa news. Di ba? Kung magaling kayo. O so di na sila gagasto pa, no? Na iikot para sa kampanya at alam mo naman, pagkatapos makapunta sa lugar, makapunta sa iba't ibang lugar, may press conference pa sa mga media. At is open na yan pag press conference. May mga sobreyang ipamigay sa mga aatin na media. Di ba ba? O so, yung hearing na yan ay magiging pagkakataon na para sa kampanya mismo pag ipakita talaga niya ang galing sa pag-handle ng impeachment trial. Sabi ko nga, si JPE, nung hinandle niya yung impeachment trial, and also, tama ba ako? Nini Pimentel? Nag-shine sila. Nag-shine sila. Because of that. Ilang araw yan nasa TV kayo. Libre na nga pangangampanya nyo kasi lagi kayo sa TV. Tama. Pero dapat galingan nyo. Kaya lang siguro ganito ang thinking ni Senator Bato. Kasi makikita ng tao, di ba, sa camera, kung ano ka. Kung makabayan ka ba, o makaduterte ka. Di ba? So bakit mo sabihin hostage ka? It's your job. It's your job. Di ba? Unfair. Sabihin na hino-hostage lang kayo dyan. Madaya sila. Hino-hostage kayo. Ewan, parte ito ng mandato nyo. Di ba? Okay, sige, tuloy natin. Kami dito ngayon 24 of us will be sitting as judges of the impeachment court. So, hindi kami makapagpangampanya. O di ba? Kita mo yung kanyang ugali, mga klip. Personal interest ang inuuna instead na magtrabaho para sa taong bayan. There is already
Di ba? Isusumiti na, itatransmit na yung articles of impeachment. Ngayon, ang nasa isip mo, hindi na kami makakapagkampanya. When in fact, that's your job. Na maging judge sa isang impeachment trial. Ang dami namang senador na pwedeng interviewin. Bakit si Bato pa? Kasi, alam naman natin mga kakli jingle, no? Na si Bato, pabor kay VP Sara. Kaya malamang, syempre makikita mo ano yung nasa sa loob niya. Para bang mas sinugatan pa. Nasugatan na nga siya. Dahil ikaw yung interviewin, mas lalo niyang feel yung sugat sa puso niya. Yun. Diba? Okay, tuloy. Senator, paano kayo magiging impartial kung, di ba, friends kayo, malapit kayo sa mga Duterte? Paano kayo tatayo as impeachment court? Totoo naman yan, mga clear. Once, kasi ganito yan eh. Pag ikaw ay naging judge, mag-o-oath kayo eh. Magtitake kayo ng oath. Suot kayo ng robe. Magtitake kayo ng oath, promising to be impartial. Walang bias. Diba? Pero, ayun nga ang tanong, paano ka magiging impartial? Kaibigan mo yan. Diba? O, ano sagot niya? Alam naman natin that itong impeachment is a political exercise. Kaya nga. So, ibig sabihin, pag political exercise, kukulayan mo. Kung ano yung kulay mo, doon ka. Kahit na, mga clear, kahit na dapat ang isang tao, ang isang public servant ay dapat managot dahil sa di umanong korupsyon. But since kakampi mo, and it's a political exercise, wag ka care. You don't care? Di ba delikado to? Sandali muna, bago natin ituloy si Attorney Claire, no? Tingnan natin yung mga komento din dito, no? Pakita natin dito ang komento. No, bago natin ituloy si Attorney Claire. May nabasa kasi ako dito. Si Wilfredo Lopez. Okay. Sandali, saan ba yon? May nabasa ako. Ito si Sam Palok. Brother Wendell, tigilan mo yung political issue. Stay focus on defending our church. Ayun. Ikaw ba, kapatid, ay talagang Katoliko? Kung talagang Katoliko ka, parang di mo yata naunawaan ang aral ng simbahang Katoliko, lalo na sa issue may kaugnayan sa ating lipunan. Kadalasan kasi pagtatalakayin natin ito, kahit na yung mga kaparian at mga obispo, merong mga maling pag-unawa sa separation of church and state. Kaya ayaw ng ilan, kahit sa mga Katoliko, na tatalakayin natin ang mga pangyayari na may kaugnayan sa ating bansa. Ulitin ko, ano po ba ang nasa konstitusyon natin kaugnay sa separation of church and state? Bawal ba sa isang mananampalatayang Katoliko na tatalakayin ang mga isyo na may kaugnayan sa ating lipunan? Hindi. Maling pagkaunawa yan. The current constitution defines the separation of church and state only on 3 terms. Ano yan? Una, there shall be no official state religion. Pangalawa, the state shall not pass laws for or against any religion. Pangatlo, no public funds shall be allocated for the benefit of any religious group. Yun lang po ang nakasulat sa ating saligang batas kaugnay sa separation of church and state. Walang sinasabi sa ating saligang batas na bawal makialam ang mga sumasampalataya, ang mga depensor, kahit ang mga pare sa simbahan kaugnay sa sosyal isyu ng ating lipunan. Yun po, kapatid. Kaya nga, kung tingnan natin yung pahayag mismo sa, ano sabi ni Cardinal Lasin? Ang sabi ni Cardinal Lasin, my duty is to put Christ in politics. Politics without Christ is the greatest scourge of the nation. Kaya di pwede na
dahil tinatalakay natin ang mga doktrina sa pananampalatayang Katoliko, ang mga isyu na may kaugnayan sa ating lipunan ay dapat iwasan. Wala na tayong pagkakaiba yan na halimbawa, ikay Katoliko, pagkatapos nagsimba ka sa linggo, pag nasa gobyerno ka, abay, kung Katoliko ka, kahit nagsimba, pag nakaupo sa gobyerno, hindi lang under the table, but including the table, delikado yan. Dapat maunawaan din sa karamihan na kasama sa turo ng simbahang Katoliko ang aktibong pakikisangkot sa isyu ng ating lipunan. Bahagi iyan sa utos ng ating simbahan. Bahagi iyan sa utos ng ating Panginoong Hesus na mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Kaya, tayo bilang butante din tayo. Di ba? Bilang kaanib sa simbahan, bilang depenso sa simbahan, mapari man at obispo, kailangan makialam ang simbahan sa mga pangyayari sa ating bayan dahil bahagi yan ng practice of religion, kapatid. Bakit? Ang mga pare, ang mga obispo, ang mga CFD, mga citizens din sa ating bansa. So therefore, may karapatan tayo na makialam sa mga isyu sa ating lipunan. Kaya, sorry kung di nyo talaga yan naunawaan. Okay, balik natin si Attorney Claire, ha? Okay, balik natin. Dito na tayo ni Senate President. So, dapat, sige. Okay. Sabi niya, yes, I am. Di ba merong sinasabi ang kay Caesar at kay Caesar, ang sa Diyos. Di ba, pakita natin ang kanyang argumento. Okay? Sasagutin natin yan, kapatid. Di rin ninyo naunawaan yan. Ito, ang kanyang sabi kasi. Sabi niya, di ba merong sabi na kay Caesar at kay Caesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. Totoo naman na may sabing ganyan, kapatid. No? Ang kay Caesar ay kay Caesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. Pero, di yan talaga lubos na unawaan. Nasa San Mateo, Kapitulo 22, versikulo 15 hanggang 22 yan, kapatid. Ibigay sa Cesar ang sa Cesar, at yun ang ginagamit palagi, lalo na sa mga DDS. Ibigay sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. Yun ang sabi ng ating Panginoong Hesus. No? Nang tinanong siya tungkol kung dapat bang magbayad ng buwis para kay Cesar. Nasa San Mateo Kapitulo 22, versikulo 15 hanggang 22. At yung argumento na yan, kapatid, sinagot na natin yan noon pa man. Dahil yan ang malimit na marinig natin, hindi lang sa mga anti-Catholic, kundi lalo na sa gaya mo. Para igiit na una, dapat ang simbahan ay di tatalakayin yung mga isyu sa ating lipunan. Mali po yan. Ano po bang ibigay kay Caesar? Ang lahat ng tao ay dapat pasakop sa mga nakakataas na makapangyarihan. Sapagkat kung tignan natin ang Roma Kapitulo 13, versikulo 1, walang kapangyarihan na di galing sa Diyos. At iyong mga umieral ay itinatag ng Diyos. Di po ba? So, napakalinaw yung pahayag sa Roma. Ibig sabihin, hanggat ginagamit ang kapangyarihan para sa kanilang sariling kabutihan, abay, dapat lamang na may titindig, lalo na ang simbahan, di po ba? No. So, ano po yung maaring ibigay ng mga pinuno? Yung nararapat na para sa serbisyo. Yon ang dapat. Dahil ibinigay na natin
yung buwis mismo para sa gobyerno. No. Subalit, bilang isang Katoliko, bilang isang Kristiyano, hindi ka magpapasakop sa kapangyarihan ng kadiliman. Di ba ba? Dapat dala-dala natin ang sulo ng liwanag, lalo na sa mga kumikilos na diablo sa lipunan. Di ba ba? No. Bilang Kristiyano, hindi ka pwede magpasakop sa kapangyarihan na ginagamit para liitin ang Diyos o laitin ang Diyos. Hindi ka pwede magpasakop sa kapangyarihan na pati na ang simbahan ay laitin mismo. Hindi lang simbahan, pati na Diyos, pati na langit. Di ba? Kaya, malaking tungkulin yan sa bawat isa. Nasa deklarasyon yan ni Pope Bonifacio VIII, yung unang sangtam, no? Na makibahagi tayo sa mga pangyayari sa ating lipunan. Okay, ito na. Dito tayo, no? Yun lang sagot sa mga nagkokomento. Senate President sa paliwanag niya. Tayo mismo yung gagawa ng sarili nating pasya. At dahil political process nga ito at mga politiko ang tatayong umuupo bilang hukom, sinong politiko ang kilala mo na sumusuwag ika nga sa public opinion, lalo na sa panahon ng halalan. So, inimbento talaga itong sistemang ito na nagsunat ng ating saligang batas para ganito naman talaga. Hindi para maging sobrang hiwalay, ika nga, sa opinion ng publiko kaugnay sa bagay nito dahil politiko din naman ang hinuhusgahan. From Myla muna, although para nabanggit niyo na, kung sir, kung after election magko-convene yung impeachment. Sandali muna, si Kaburnok ng Factbusters, nakikinig ako ngayon lang sa interview ni PBBM. Sandali ha. Okay. Ituloy muna natin ito. Ituloy muna natin ito mga kapatid. Yun ang problema. Di talaga nila naunawaan yung pagiging Katoliko mismo. Di ba? Ang pagiging Katoliko, alang lang man na hanggang sa doktrina lang tayo. Di ba kayo bumoto? Di ba kayo bahagi sa ating bansa? Alam nyo ba talaga, lubos ba ninyong nalalaman kung ano talaga ang kahulugan sa separation of church and state? Okay, tuloy natin. Court, tas limited na yung time ninyo. Carry over yun kung bago na yung composition ng mga senador at kongresista sa 20th Congress? Iyon ang aking paniniwala. Bakit? Ang Amerika kung saan natin kinopya yung ating sistema ng demokrasya at republika. Sandali muna. Eto, wala na rin tayong pinagkakaiba sa INC at KOJC na nakikialam sa politika. Mali! Ang INC na Iglesia ni Cristo kay Manalo, ang KOJC na kay Apollo Kibuloy, sila mismo ay sumusuporta at nagkakaisa kung sino ang kanilang iboboto. At hindi iyan ginawa ng Simbahang Katoliko. Ang ginawa ng Simbahang Katoliko sa pamamagitan ng PPCRB ay paggabay lamang sa mga sumasampalataya kung anong ori na mga politiko ang dapat ilagay natin sa posisyon. Dahil alam niyo naman na sabi pa ng mga kahit na sa mga ancient philosopher na si Lao Tzu, Chinese philosopher, in choosing a leader, character is the most important quality. Skills and knowledge come second in importance. Sige, tuloy muna natin ang paliwanag dito ni Senador Chis. Government. Yung kanilang Senado, sa pagkakaalam ko, 1/3 lamang ang hinahalal at any one time. May naiiwang 2/3 pa rin. Kaya pwede mong sabihin, continuing body talaga yung Senado. Ang Senado ng Pilipinas, 12. So, walang majority, walang quorum ang maiiwan. Subalit,
ilang bagay ang nais kong sabihin kaugnay nito. Tingnan nyo na lamang ang mga collegial courts dahil ito hindi function ng legislature. Hindi ito typical na bill sa aking pananaw na pagtapos ng Kongreso, i-file mo uli. Pag hindi na-aprobahan, kailangan aprobahan uli ng magkabilang kamara. Kahit na-aprobahan sa kamara, dito hindi, simula uli sa simula. Halos lahat naman siguro sang-ayon. Ito ay impeachment court. Hiwalay sa function ng lehislatura. Pero syempre, kikilalanin ang pagtatapos ng termino ng mga miyembro nito. So ano ang pwede nating ihalin tulad dito? Ang mga collegial courts. Ano-ano ang collegial courts? Sandigan Bayan, Court of Appeals, Supreme Court. Isama mo na yung Constitutional Commission, kabilang na ang Civil Service, ang COMELEC. Tanong, kapag kami nakabinbin bang kaso sa mga ito at nagpalit sa tagal ng kaso sa mga korteng yan, ang mga maestrado ng Korte Suprema, maestrado ng Court of Appeals ng Sandigan Bayan, dahil ito ay mga courts of record naman, dinidismiss ba yung kaso o nagpapatuloy lamang? Hindi ba ang sagot ay nagpapatuloy lamang ito? Patuloy lamang yung mga kaso maski nagpapalit ang bumubuo ng collegial court na yon, tulad lamang ng impeachment court. Lalo na court of record din ang impeachment court, kung saan magpalit man, mag-absent man, hindi man mapakinggan ng personal ng impeachment judge, pwede pa rin siya gumawad ng desisyon base sa record na tinanggap ng ebidensya ng impeachment court. Sir, may patanong lang si Nympha. Paano kung magpatawag? Asan ba sila? Nasa press officer. Paano daw kung magpatawag ng special session si PBBM? Pwede nyo na actionan yung impeachment? Oo, pwedeng mangyari yon, pero ang pagpapatawag ng special session sa aking pagkakaalam ay hindi para mag-convene ng impeachment court. Sa aking pagkakaalam, ang pagtatawag ng special session ay para sa mahalagang bagay at panukalang batas na kailangan ipasa ayon sa ating saligang batas. Hindi ito isa o saklaw marahil ng probisyong yon, kaugnay ng special session. Pero haharapin namin yun pag nandiyan na. Siyempre, pag nagpatawag ng special session, sang-ayon man kami o hindi, siyempre, alam naman hindi kami mag-attend. Okay, Mav, and then RG. Sir, meron pong mga re-electionist senators na nag-raise ng concerns na hindi nga raw sila makakampanya kapag araw po yung press conference ni Senador Bato. ng hearing during the break. Was that part of the consideration? No. Again, we did not talk about that. Nobody discussed that with me, that particular concern. Again, because no caucus was held about it for the simple reason that I don't want to presume that things will happen before it happens. Mukha naman kami masyadong excited, di ba, na, oh, ayun na, bukas, nandiyan na, liga, meeting tayo. No, we did not do that. We had a lot of work to do trying to rush pieces of legislation that I'm sure you don't want to ask about anymore and will not talk about, even the impeachment, na mahalaga din naman, na makabuluhan, at may malaking impact sa ating ekonomiya at bansa. Okay, RG. At ikaw, follow up lang dun sa kay Senator Bato. So, may basis... Si Senator Bato ba? Some senators lang ang sabi ni ma'am. Pero isa si Senator Bato na parang concern niya, parang talo sila o lugi kasi hindi sila makakapag-ikot habang ibang senatorial candidates makakapag-ikot. Actually, again, may basis yung concern. Not necessarily. Tandaan mo, maraming senador ang maraming kongresista ang sumikat sa impeachment at naging senador. Maraming mga senador na nagre-elect din base sa impeachment. So, depende. Dahil nakatutok ang lahat ng buong sambayanan doon, ayaw mo nun, di ka na mag-iikot? Oh, ito tama, no? Di na talaga mag-iikot dahil nakatutok ang karamihan, lalo na sa impeachment hearing sa Senado. Oh, pero di yata yan na isip ni Senador Bato sa lungkot na kanyang ipinakita. Kaya nga, kung siya ay sakaling ma-re-elect bilang senador, so, dapat bang mag-inhibit si Senador Bato kung sakaling muling mapili siya? Dahil ramdam na ramdam talaga ang lungkot niya. Yeah? At sa mga kapatid natin na di talaga lubusan na unawaan yung aral ng simbahan, lalo na sa social issue. No? At palaging ginagamit yang argumento na dapat yung doktrina lamang ng simbahan ang tatalakayin mo. Nakalimutan niyo ba kung bakit napatay si Juan Evangelista? San Juan Evangelista? Hindi lang siya nagbinyag, hindi lang siya nangaral, kundi nanindigan siya laban sa immoralidad mismo
sa namuno sa kaniyang panahon noon. Kaya nga, pinutulan siya ng ulo. Kaya yung sinasabi ng karamihan kahit pa mga politiko, dapat di kayo makisali sa mga isyu na may kaugnayan sa ating lipunan. Isang balintunaan po, kapatid. Bakit? Sa tuwing sasapit yung panahong eleksyon, di po ba? Meron pa tayong midterm election. Tingnan niyo, kahit mga politiko, misto lang, naglalaho yung kanilang argumento na separation of church and state. Bakit? Sapagkat karamihan ng mga kandidato ay nanliligaw sa mga ma-impluensyadong relihiyon. Kahit na nga sa El Shaddai, di po ba? Kay Mike Villarde, sa Iglesia ni Cristo, kay Felix Manalo. Lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy na tumatakbo ngayon sa Senado. So, yun. At para sa lahat, ang ating konstitusyon, ang ating saligang batas, may buklatin ninyo. Ano yung nasa una sa ating konstitusyon? May pasimula mismo sa ating konstitusyon yung preamble. Ano yung preamble ng konstitusyon? We, the Filipino people, imploring the aid of the Almighty God, humihingi tayong mga sambayan ng Pilipino ng tulong sa makapangyarihang Diyos. Ang ating konstitusyon may preamble at binanggit ang tulong sa makapangyarihang Diyos. Pagkatapos, yung simbahan ayaw ninyo na tatalakayin ang mga isyu sa ating lipunan. Ano ba talaga, kuya? So, yun lang po at focus po tayo dito mga kapatid sa mga pangyayari na may kaugnayan sa ating lipunan. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunod ninyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matuto. Pro Deo et Ecclesia. I am Catholic, I am alive, I